kay Vico Soto, 360 million suhol sa isang kong para manahimik sa flood control. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Robin Sweet Showbiz. At syempre ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang hatid na balita sa atin ni Robin Sweet Showbiz. Syempre wag niyong kalimutang mag-subscribe kay Robin Sweet Showbiz para maging updated tayo sa mga inilalabas na balita sa atin ni Robin Sweet Showbiz. Pasok! Lagot si Engineer. Ayan, lagot si Engineer. Kinumpirma ng tanggapan ni Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste na magsasampa sila bukas, August 26, ng kaso laban kay DPWH Batangas 1st District Engineer Abelardo Calalo sa Batangas Provincial Prosecutor's Office. Kahapon, lumabas sa isang blind item article ang tungkol sa isang district engineer na nahuli matapos subukang suhulan ang isang bilyonaryong kongresista ng hanggang 360 milyon kapalit ng pananahimik sa mga anomalya sa flood control. Nako! Ayan dahil dyan sa flood control na yan, lumalabas na yung mga anomalya. At syempre para mapagtakpan ng anomalya, ayan, may mga lumalabas din ganitong klaseng balita. No? Nako. Parang lumalabas na ngayon lahat ng butas. Infrastructure project. Ayon sa ulat, inalok pa raw ng engineer ang kongresista ng cut mula sa 3.6 bilyong pondo ng distrito para sa 2025. Mas malaking porsyento para sa 2026 at inamin pang substandard ang mga kasalukuyang proyekto. Naglabas pa umano ng 3.6 million cash bilang panimulang lagay pero hindi umano nagpasilaw ang congressman. Sa halip, ipinaaresto niya ang district engineer sa tulong ng PNP. Yun, ang galing ng congressman na yun na hindi siya nagpasilaw sa ganun klaseng kalaking halaga. Diba? Yan ang tunay na serbisyong makabayan. Iniisip niya ang kapakanan ng karamihan. Kasi, ika nga naman, diba? Yan, sa ngayon lang yan. Diba? Kung ano man, kung totoo man na nagiging balita na ito, na siya'y sinusuhulan ng ganyan. Sa ngayon, papakinabangan niya yan. Pero ano magiging kapalit niyan? Kung sakaling siya din ay sumabit yan, maaaring ang political career niya ay maapektuhan. Diba? Kumbaga short term lang yan eh. Dapat kung mag-iisip ka yung pang long term. So paano mo magagawa yung long term kung sisirain mo mismo ang sarili mong pangalan? Kaya maganda yung naging isip ng congressman na yon. Diba? Kasi kung ikaw magpapasilaw ka sa panandaliang aliw, kahit gaanong kalaki ang ibinibigay sa'yo, yes, malaking halaga. Magiging mayaman ka pero ang pera na uubos. Diba? Paano kung sakasakali na mahalungkat ka pati ikaw madamay? Hindi para maitanggi mo yung sarili mo. Dahil syempre kung tatanggap ka ng ganyan. Pero kung hindi ka tumanggap niyan, walang butas na makikita sa'yo. Diba? Nakuhang mano ng mga polis ang bag na may cash at listahan ng mga proyekto bilang ebidensya. Ayon pa kay Congressman Leandro Leviste, Office of Leandro Legarda Leviste, kinukumpirma ng tanggapan ni Congressman Leandro Legarda Leviste na mayroong isasampang kaso laban kay Department of Public Works and Highways Batangas 1st District Engineer Abelardo Calalo sa tanggapan ng Batangas Provincial Prosecutor sa Martes, August 26. Hindi natin dapat pahintulutan ang korupsyon sa DPWH. Dapat nating igiit ang mga proyektong may mas mataas na kalidad at mas mababang halaga at obligahin ang mga kontraktor na agad ayusin ang anumang pagkukulang ng mga proyekto na walang karagdagang gastos mula sa gobyerno. Hindi pa sa kasong ito, isusulong natin ang mas malawakang reforma upang tugunan ang mga suliraning nakaugat sa sistema ng DPWH.
Samantala'y tila nasa Mantakin mo, no? Etong flood control project na to, parang ito yung ginamit para magsiyaman yung mga dapat yumaman. Di ba? Ayan yung nagamit. Kumbaga, tayong taong bayan ang nagsakripisyo. Samantalang sila ay nahihiga sa pera, sarap na sarap sa buhay nila. Samantalang tayo, ngalay na ngalay tayo sa paglilimas ng bahay natin. At yung mga kagamitan natin, nagkanda sira-sira. Dahil sa inaasahan natin noon na hindi na ganyan lalaki ang baha. 'Di ba? Kasi syempre, in-announce 5,000 ng flood project control na nagawa na. Pero ganito ang nangyari. Halos nilubog tayo. 2024, 2025, naramdaman natin talaga. 'Di ba? Naramdaman natin yung matinding dagok na nangyari sa atin. Ngayon, sa nangyaring yan is binubuksan nila yung mga ganyang klase, pinag-uusapan na nila ngayon. At dapat lang talaga matagal na nilang ginawa. Pero ngayon lang nila pinag-uusapan. Kumbaga, magandang bagay na rin to. Sige, kahit ngayon yung pinag-uusapan, at least, dapat mapanagot ang dapat managot dyan. 'Di ba? Hindi pa pwedeng palagpasin yan. panganib ang buhay ni Mayor Vico Soto dahil ayon sa post ni Attorney Rowena tila nasa panganib ang buhay ni Mayor Vico Soto dahil ayon sa post ni Attorney Rowena Guanzon, abay ating protektahan si Mayor Vico Soto sa pagbubulgar ng mga anomalya at korupsyon sa gobyerno ni Marcos Jr. Kasama na rin ang Mayor ng Baguio na si Mayor Benji Magalos. Sila ngayon. Ako kung tutusin talaga, no, isa to si Mayor Vico Soto sa kinabibilibang kong mayor. No? Bukod kay Yorme, ako, idolo ko yan si Yorme sa pagiging mayor eh. Isa rin to si Vico Soto, si Mayor Vico, na napakalaki din ng respeto ko sa mayor na yan. Talagang si Mayor Vico talaga ay lingkod bayan talaga. Taong bayan talaga ang inuuna. At eto, nagkakaroon siya ng mga ganyang klase, ng mga banta sa kanya. Siyempre, hindi naman mawawala sa isang tao yan eh. Sa isang politiko na diretsong magtrabaho. Nandiyan yung kapag diretso kang magtrabaho, lahat ng inis nila sa'yo, dahil sa binubulgar mo sila at tinututulan mo ang mga maling ginagawa nila, gagawa sila ng paraan para ibagsak ka, para mawala ka. Ganyan yun. Parang sa mga Duterte din nangyari yan eh. 'Di ba? Kaya kung ikaw, isang politiko ka talaga at gusto mong ng diretsong daan, ng tuwid na pamamalakad, marami ka talagang makakalaban dyan. Pero kung baluktot ang pamamalakad mo, wala kang magiging kalaban. Di ba baliktad? Kaya talaga bilang mo lang sa daliri mo ang mga politiko na katulad ni Mayor Vico Soto, ni Mayor Magalong, ni Mayor Isko Moreno, at yung iba pa na mga mayors na talagang naglilingkod sa bayan. Bilang mo lang sa daliri mo. No, pasensya na dun sa iba, baka sabihin nyo, hindi kami kasama gano'n. Diba? Alam niyo sa mga sarili niya. Pero syempre, ang talagang kumikilos na nakikita natin ngayon is yung mga binanggit ko. Diba? Pero ito si Mayor Vico, talagang mas maganda yung ginagawa niya ngayon. Pinapakita niya sa tao na talagang hindi tumututol siya sa kung ano man ang nangyayari ngayon na hindi maganda. Yon, ang mga mayor na walang takot ibulgar ang korupsyon sa Marcos administration. Let us protect, embrace, and shield these two warriors of truth and accountability. Right now, they are the bravest to lead, shed light, lend strong voices in courageously fighting the web of corruption, deceptive governance, and moral decay. Don't just watch them to be bulldozed by criminal syndicates in cahoots with barong-clad, corrupt government officials playing dirt in practically 3 branches of government. Sure, they have launched their attacks already. They will pulverize their character, besmirch their track records, and throw mud at their purest intentions. Mayor Vico and Mayor Benji deserve all the support we can give in their crusade. Make theirs our crusade.
Make it our own fight because it is. Hanggang kailan ka magiging tanga, kabayan? Mga Pilipino, wag naman kontento na maging biktima habang buhay. Crooks are everywhere. They shamelessly exist, front their wealth out of our taxes, and yet are even being called honorable. Fact is, greedy politicians around are honorables as they bring horrors while happily become serial murder of our dreams, hopes, and decent lives. Mayor Vico and Mayor Benji are now the catalysts, as Mayor Vico has said in his comment about the Diskaya interview by veteran... Kung tutusin, no, hindi basta-basta yung mga ginagawa ni Mayor Vico at ni Mayor Magalong. Talagang sa ginagawa nilang yan, marami talaga silang mababangga. 'Di ba? Marami silang mababangga dyan. Talagang malalakas talaga ang loob nila. Kasi hindi mo gagawin yung ganyang bagay kung talagang hindi malakas ang loob mo. Siyempre, ang magpapalakas ng loob sa'yo dyan, alam nyo kung ano. Yung talagang solid na pagtingin mo sa mga tao. Na hindi kaya ng konsensya mo na yung mga taong nasasakupan mo ang siyang nagsasaper. Yun ang pinaglalaban nila dyan eh. Yung taong bayan. Tama. Tama yung ginagawa nila. Di ba? Media anchors, kayo na po ang bahala sa akin. The praise speaks volumes. It was a call not out of fear. Nako, ito lang masasabi namin sa iyo, Mayor Vico. 'Di ba? Kay Mayor Magalong. Sa ginagawa nyong yan, alam namin na maraming nagagalit sa inyo o magagalit, maraming magpapabagsak sa inyo, may mga gagawa ng paraan para ano. Pero ito lang po, kapag ang taong bayan, pinakita nyo sa ganyan, na sa mga taong bayan na ganyan kayo, sisiguraduhin ko, lahat ng kataong bayan ay nasa likod nyo. Mas malakas pa rin ang puwersa ng taong bayan kaysa puwersa ng mga taong magagalit sa inyo. Diba? Kita nyo, ihahambing ko uli sa mga Duterte. Ang mga Duterte, ang tagal-tagal na nilang gustong paalisin. Si VP Sara, ang tagal na nilang gustong tanggalin sa pwesto. Pero ano ang nangyayari? Di ba wala? Hindi nila kayang mapaalis, mapabagsak ang mga Duterte. Si VP Sara, hindi nila mapaalis sa pagiging Vice President dahil sa mga tao. Sa taong bayan talaga ang nagpapalakas ng loob, ang nagbibigay ng lakas ng loob sa mga Duterte para magtuloy-tuloy. Dahil yung suporta ng taong bayan pinapakita sa mga Duterte. Ganon din sa inyo. Kung patuloy pa rin kayo nagagawa ng ganyan sa pagiging matuwid at pinaglalaban nyo kung ano ang tama, ang suporta ng taong bayan hindi mawawala sa inyo. Kaya kahit anong gawin nila sa inyo, hindi uubra yan. Pero syempre, maaari ding malagay din sa peligro ang inyong mga buhay. No? Maging practical na tayo. Pero, 'di ba, hindi naman basta-basta nila magagawa yan. It is not meant for the citizenry to protect him, but a straight plea for us not to become bystanders. It is a call for vigilance and intelligent decisions to make for the sake of your children. Do not surrender your children's fate to the wolves roaming around our political and economic ecosystems, whose mouths are stained with blood of the helpless, ordinary Filipinos. Let us gravitate toward courageous and well-intentioned leaders. Help and protect them in whatever humble yet active ways we can. To corrupt politicians, listen. We know you from Adam. You thrive in our localities. For every occurrence of chest-deep floods, there is blood of every Filipino in your hands. Samantala, nasilip ngayon ng mga kakamping katoyalista ang pag-alis-alis ni VP Sara sa Pilipinas. At sinabing pagala-gala lang daw si VP Sara. Hindi daw tularan si President BBM na nag-i-inspect ng mga ghost projects. Oy, 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 oy. Hindi kasalanan ni VP Sara yan. Kasalanan niyan ni BBM. Tinolerate niya ang kapalpakan at korupsyon sa kanyang administrasyon. Teka, sandali lang, no? Si VP Sara daw pagala-gala, walang ginagawa, paikot-ikot lang. Ang tanong dyan,
Kailangan ba nila si BP Sara? Ba't ngayon hinahanap nila si BP Sara? Diba? Si BP Sara noon gusto maglingkod. Diba? Hindi nila pinapayagan, hindi nila pinapapasok sa eksena. Ultimo nga yung budget na dapat para sa kanya, binawasan. Kakarampot ang binigay. Parang pagkasyahin mo yan, ha? Vice President, ganun. Ngayon, kung ano yung mga nangyayaring problema sa bansa, hindi problema ni BP Sara yun. Ang kailangan lumutas talaga niyan, ha? Sa mga kumu-question kay BP Sara, ang kailangan talaga lumutas dyan, syempre yung presidente. Siya talaga yung 100% na dapat kumikilos dyan. Ano kapag nakialam si BP Sara kay PBBM? Halimbawa, eto, kumikilos si PBBM, sinasabi nyo kumikilos. Tapos makialam din si VP Sara, ano iisipin ng mga timawa dyan? Yung mga nag-iisip ng hindi maganda kay VP Sara, may iisipin pa rin kayo. Kasi nga kayo, nag-iisip kayo ngayon na sinasabi nyo pag-alagala si VP Sara, parang sarap ng buhay, paikot-ikot lang. Lalo na siguro pag tumulong siya dyan kay PBBM. May maganda ba kayong sasabihin sa kanya kung tulungan niya si PBBM? Baka ang sabihin nyo sa kanya, kita mo to si Sara Duterte, pumapapel. Parang mas magaling pa sa Pangulo, hindi naman siya Pangulo, Vice President lang siya. Di ba? Ganun lang yung sasabihin nyo sa kanya. Wala pa rin siyang positive na makukuha sa inyo. Di ba? At saka, hindi naman siya kailangan, di ba? Kayo yung nagsasabi, hindi siya kailangan, kaya nyo nga siya gustong ma-impeach eh. Ngayon, bakit nyo kinu-question kung si VP Sara, wala? Di ba? Hindi naman siya pag-alagala. Tsaka hindi siya pag-alagala. Inaasikaso niya yung tatay niya, na dinala sa ibang bansa sa maling pamamaraan. Diba? Inaasikaso niya si Tatay Digong dahil mali ang pagdala kay Tatay Digong dun. Diba? Kita niyo yung ginawa sa kanila? Sa loob ng 3 taon, at ang kasalanan ni BBM at huwag isisi kay VP Sara. Panoorin natin ang buong video. May nagrereklamo, papasyal-pasyal lang daw yung Vice President at sumisweldo. Hoy! Dahil nakikita nyo, nag-iikot ang presidente, sasabihin nyo, walang ginagawa yung Vice President. Ulul! Alam nyo, kailangan gawin ng presidente yan. Yes. Because he tolerated corruption for the past 3 years. Tinolerate niya yan. Kaya lumaki yan ng ganyan dahil pinabayaan niya. Kumbaga trabaho niya yan eh. 'Di ba? Kumbaga ikaw ang parang sinasabi dito ni Sir Madarahog, na napabayaan niya na maglisaw-lisaw yung mga yan. Kaya ngayon, siya din ang dapat pumigil sa mga yan. Siyempre, bago natin simulan ng video ito at bigyan ng reaction, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa video. At boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaction, walang iba kundi si Madarahog. Siyempre, supportahan natin si Madarahog, mga katunay. Magpatuloy natin. Tapos ituturo nyo na naman yung Vice President. Tapos sasabihin nyo, you have an evidence na hindi maganda yung pagpalakad niya doon sa DepEd. Ano kayo? Ha? Fault finder kayo pagdating kay Vice President, pero pagdating kay Presidente Marcos, hindi nyo makundina na it took him 3 years before ma-realize niya na ganyan na kalala ang ating mga proyekto sa DPWH. Kumbaga parang naglakihan ng ulo ng mga nung mga pinayagan niyang magaganyan, yung mga niluwagan niya. Yan ang hirap kapag ikaw maluwag ka, hindi ka naging hands-on sa mga taong nakapaikot sa'yo. 'Di ba? Sasamantalahin ka lang. Pero ayan ngayon nakikita na kung anong problema. 'Di ba? Kaya kumbaga ang solusyon wala kay BP Sara. Ang solusyon talaga, ang dapat gumawa ng solusyon diyan, syempre yung presidente. Dahil sa ilalim niya yan Hindi lang ghost. Ha? Doble-dobling ghost. Pinupunduhan ngayon, pupunduhan ulit, pupunduhan next year, pero ghost pa rin. Merong pondo, pero walang makitang proyekto. Ganon ang nangyari. Grabe, no? Kaya kung nagsisipag... May pondo, walang proyekto, no? Yaman. Man ngayon ang presidente sa kaiikot, kasalanan niya yun. Pinabayaan niya kasi. At
wala pa rin naman tayong nakikitang resulta sa kanyang ginagawa eh. Ni pagpangalan ng mga kontraktor na may kasalanan, hindi Wala niya pa magawa. lumalabas. Hindi niya masabi na itong proyekto na to, yung kontraktor na to, ang pangalan ganito, ito yung kanyang ginawa. Wala. Nor anybody from the palace saying that charges are being prepared for SunWest Corporation or for Wawaw Corporation. Wala. Di ba? Ang ginagawa lang ni Marcos, pupunta siya dun sa isang lugar, sabihin niya, ito, Baga, walang ginagawa ang tinutukoy. proyekto nito, 260 ang budget nito. Pag ni-repair natin, 500 million ang kailangan natin. Ha? Is that the solution, Mr. Marcos? Di ba? I-repair yun? Wala na bang warranty? Asan yung warranty? I-implement muna yung warranty bago ka... O dapat talaga may warranty yan. Ika nga kapag ikaw bumili ka ng isang gamit, di ba? Kailangan may 1-year warranty yan, di ba? Meron pang insurance, mga ganun. No? Ngayon, kung palpak yan, ganito, ganyan, ba't nga naman magpopondo na naman? Di gastos na naman yan. Nasaan nga naman yung warranty niyan? May warranty yan. Lahat ng bagay may warranty kapag ginagastosan mo. Di ba? Imposibleng wala yan. Isip na i-reconstruct mo. Di ba? Ipagawa mo ulit sa kontraktor. Bakit? May Yes. warranty yan eh. Kumbaga back job nila yan eh. Hindi pwedeng hindi nila i-back job yan. 'Di ba? Kapalpakan nila yan eh. Sablay yung gawa nila tapos sige, hanap na lang tayo iba. Hindi pwede, kailangan ipagawa mo sa kanila yan. Di ba? Pwera na lang talaga kung makapalang mukha nila, hindi nila gagawin yan. Alam niyo bakit very passionate ako dito? Is that because under the Constitution, yung Vice President talaga, wala naman talaga siyang role. Kung hindi, kumbaga sa ceremonial lang. Wala. She can do whatever she wants. Yes. Because she will just wait. At saka ang problema ng Pilipinas talaga, ang nagre-resolve niyang presidente, hindi vice president. Ang vice president lang, nananatili lang sa likod ng presidente yan. 'Di ba? Parang ang gusto ng mga tao ata na kalaban kay BP Sara, yung galit kay BP Sara, parang hinahanap nila si BP Sara, parang gusto niyo ba siya na ba maging presidente? O sige, ganito na lang. Kung gusto niyo kumilo si BP Sara, ipanalo niyo sa 2028. Di ba? Hintayin niyo maging presidente si BP Sara sa 2028. Saan niyo siya hanapan ng ganyan? Di ba? Ganun yan eh. Antayin niyo siya maging presidente kasi vice president lang siya eh. Ang hirap niyan kapag papasok siya diyan. Kumbaga papel ng presidente yan eh. Hindi niya pwedeng akupahan ng papel ng presidente. Dahil nga gaya na sinasabi ko kanina, hahanapan niyo lang siya ng butas. Gumawa siya ng maganda, iisipin niyo pa lang si BP Sara. Ganun yun. President cannot do his job anymore. Di ba? Yun ang masakit na katotohanan na yun lang ang trabaho ng Vice President. And yet you are demanding so much from her. Yes. Pero kayo, you are not demanding so much from the President. 3 years has passed. Wala pa rin siyang proyektong masasabi na kanya. Sayang ang bayot! Legit pala talaga ang korupsyon ngayong Marcos administration. Grabe, no? At sa pagsiwalat ni Mayor Vico Soto at ni Mayor Benji Magalong ng mga anomalya at korupsyon sa Marcos administration, nalalagay na sa panganib ang kanilang buhay. Ating protektahan ang dalawang mayor na ito na walang takot ibulgar ang korupsyon at paglustay ng pera ng taong bayan mula sa Marcos administration. Ano ang inyong opinyon? Ayon, syempre natunghayan natin ang video na nagmula kay Robin Sweet Showbiz. At syempre natunghayan din natin ang video kanina at ang boss na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Sir Madara Hug. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.